Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Baka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsusop sa kahuyang sa kinabag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyo may kalambigitan ng bagang duot nga katauhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mula ba nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisagin sa pay maligsan, nga pader bisagahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Tungod sa katawhan nga mahibaw-an, ang hiwi nga mga binuhatan, sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma, kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyod taman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyo may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mula ba nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisagin sa pay maligsan, nga pader bisagahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Tungod sa katawhan nga mahibaw-an, ang hiwi nga mga binuhatan, sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma, kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyod taman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna.
Paka! Oras sa Mayong Panglawas. Yagak sa programang Paka. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Paka, tulumanon nga muhisgot sa mga giya sa alternatibong mga pamaagi nga makatabang sa mga tao nga adunay giyambing nga mga balatian. Paka, programa nga gipaluyuan sa Bongalon Island Marketing sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Tubig ni Bongalon, yeah. Tubig na makapahimso. Tubig ni Bongalon, tubig na mapuslanon. Lawas palimpyohon, luya palagsikon. Kung kini ang gamiton, masakit ton pabarogon. Pamilya matabangan, tanan malipayon. Si mama, si papa, si ate o kuya, apil si lolo ug lola. Ang tibok pamilya, tubig ni Bongalon, mao'y depensa sa lawas. Bisan na sa, bisan kanus, imnon para sa kusog nga tinuod na. Tubig ni Bongalon, mao'y depensa sa lawas. Tubig ni Bongalon, tibok pamilya malipay. Tubig ni Bongalon, yeah. Tubig na makapahimso. Tubig ni Bongalon, tubig ni Bongalon, yeah. Tubig na makapahimso. Tubig ni Bongalon, tubig na mapuslanon. Lawas palimpyohon, Ang tubig ni Bongalon mao'y pinaka-epektibo o pinakabarato nga galamiton alang sa atong panimalay at alang sa atong lawas, alang sa atong pamilya karong panahona. Bisag liboto nimo ang tibok Pilipinas, dili pa ka makakita og susama niini nga gitawag nila dalta. Nganong dalta man kay dalatanan, dala na gyud siya tanan. Kay ngano, lokal bagod siyang giproseso gikan jud sa atong lokal nga mga materialis nga gikan mismo diri sa Pilipinas. Ang mga kakompetensya niini gikan sa gawas sa nasod, no? Katong gikan sa Salt Lake sa Utah, USA. Daghan produkto nga gikan didto nga susama niini. Apan niara man dai sa Pilipinas ang daghang mineralis nga makuhaan nato sa susama niini nga galamiton alang sa atong pamilya, alang sa atong lawas, alang sa atong panimalay. So kining tubig ni Bongalon, mo nang giingon ko nga bisag tuyokon pa natong tibok Pilipinas, wala pa ni karon kita pa ang anaan niini. Mao ganing giila kita sa DOST nga nakadiskubre kita niini og ang FDA, no? Nagapaluyo gayud kanato bahin niini kay madala man siya, mahimo siyang food supplement, mahimo pud siya ang cosmetics. Pwede siya sa sulod sa lawas, pwede pud siya sa gawas sa lawas, pwede pud siya panghidhid, pwede pud siya pagwapo, pagwapa, himoong toner, no? I-polish siya niya ng mga panglimpyo nato sa atong mga pamanit. Pwede kayang tubig ni Bongalon, ibutang lang nimo sa gapas o ihidhid. Pero sulod sa lawas, kay dalaman lagi ni tanan, sa sulod sa lawas, dako kay siya gamit. Huna-huna aragod, ugi kabuhi ka. Huna-huna daghan sa atong mga inahan, no? Mga minyo na, o bisag mga dalaga pa gani, o bisag lalaki gani.
Naipanahon jud nga ang tao kabuhion, di ba? Kung gikabuhi ka, mahinumduman ba nimo? Mabati ba nimo kung unsay gibati sa usa ka gikabuhi? Dili sayon, no? How ang imong paminaw ana? Murag yung kag di kasabot, no? Unya murag kalipungon pag yung ka ana. Halos mungit-ngit imong pananaw usahay og kabuhion ka. Busa kining tubig ni Bungalon, dako kayong tabang kay daghan ni siya mineralis. Ug naa siya'y antioxidant para sa atong lawas. Usa man ang antioxidant? Kanang mga tanang mga toxin ba nga gikan sa atong mga gikaon ug giinom nga wa mo timing sa pagsulod sa atong ginhawaan, usay kabuhion ta ana. Muaslo mga atong kuto-kuto ni ana, di ba? Magpangaon ta ng mga noodles, magkaon, mag-inom ta usag soft drinks, nya wa tay kaon, wa pa tay insaktong kaon sa kanon. Oy, kabuhion ta ana, o di kani mohapdos atong kuto-kuto, maasidik ang atong ginhawaan og hawang, no? Hawang kayong paminaw nato sa atong ginhawaan anang panahona. So, mahitabo ana, wala na kay ganang mukaon. Ang gawas ana, maapektuhan ang imo mga selula, magkasakit na hinuon ka. So kato po mga dagaton sa biyahe, ay dako kayong tabang ang tubig ni Bungalon. Kanang duha ka kutsara nga tubig ni Bungalon, dako na kayo tabang. Pwede po siya ibutang sa tubig o ininit nga tubig. Pwede rapod sa bugnaw. Pwede rapod sa natural lang nga tubig. Isagol nimo siya isa ka baso, duha ka kutsara. Inumunday nimo, dako na kay nagtabang. So kung nakay gibate, pwede mintinahon nimo sa paggamit. Duha ka kutsara sa isa ka basong tubig. Pero kung pure gyud, ang uban kaya man nila. Ang uban maingon sila ay ladang man bahong dagat, bahong kinhason. So kung manambal ka di agwan tahon nimo kaysa magantos ka sa imong gibati, di ba? Pero ang uban nga naanad na ay pure gyud ilang imnon. Ladok-ladok kon pa na labi pag giubo nya hutoy na kaayo di kagawas ang plima ay ladok-ladok kon na sa uban. Pagkataod at taod ana wala na manggawas na ng mga hugaw sa ginhawaan nimo. Di makaginhawa ka nagtarong. No? Bisag sipon, labad sa ulo, dako kay sig tabang. Kato mga dili makatulog, giinsomnia, ay dako kay tabang ang tubig ni Bungalon. Daghan kay tag testimonya bahin ni ana. Kato pong mga pangapoy, di ba? Naay panahon nga hawoy kayo, kapoy kayo, paghigda nimo lami na kay tulog kay mura ka gipamaulan, di ka kasabot. Inumin nagtubig ni Bungalon. Kato pong stress kay lang utok. O stress ang utok kay daghan problema. So unsa may mga problema sa tao? Unang-una bugas, sudan, galastuhon sa estudyante. So ang utang nga sige paningil adlaw-adlaw, daghan kayo stress kay imong utok. So para ma-relax na, dako kay tabang ang mga minerales nga naa sa tubig ni Bungalon para ma-relax ang imong mga kaugatan, imong nerves, ang imong utok. So inuwig tubig ni Bungalon kay grabe nga food supplement ning tubig ni Bungalon, dako kayo epekto, no? Dako kay tabang gyud sa lawas sa tao. So kitong kato pong mga sigig kakulbaan, no, nang palpitate ang ilang mga dughan, ang ilang kasing-kasing, sige kakulbaan, dunay daghang source ana, siyempre problema, kakulba, usahay dunay mga panghitabo, usahay pod. So dako kay tabang ang tubig ni Bungalon para mas strengthen ang atong kusog, mas strengthen ang atong sinula nga dili maluya ni anang mga kakulba. Katong adunay mga high blood pressure, no, katong nagbara-bara ng mga kolesterol o kadtong humok kay mo taas ang ilang BP, ay inumi og tubig ni Bungalon. Ang uban ana adunay mga maintenance, pero siyempre kung magsige na lang tagsalig sa mga synthetic nga maintenance, unsay daoton sa kadugayan? Ang ato na pong kidney, di ba? Synthetic guna, drugs guna, chemical guna. So mo na mga toxin sa lawas nga mudugang hinuog hatag sakit. So kung ma-minimize raman unta na, mas maayo kung naa kay natural. Og ang natural nato nga ika-recommend ana tubig ni Bungalon. Katong taas pod og sugar or diabeteson, no? So dako kay tabang, daghan kayo tested na nga nakatabang ang tubig ni Bungalon sa mga diabeteson. Katong adunay mga UTI, galisod pagpangihi, o hawoy na kayong puson, o gangolngol, napoy uban balatang, kay medyo adunay na problema sa kidney, o samtang matabang pa, inumin ang tubig ni Bungalon. So mauna sa sulod sa ginhawaan, sulod sa lawas, ing ana kadako ang gamit sa tubig ni Bungalon. Pero diri pod sa gawas sa lawas, sa atong pamanit, dako po siya tabang kay ang tubig ni Bungalon di lang kay sulod sa ginhawaan, apil sa gawas sa lawas, pwede nimong itambal sa mga katol-katol. Dali ra kay mahupay kana bitaw na kay katol-katol nga di ka katulog tungod sa kakatol, ay butang yung tubig Bungalon, di ba makatulog ka? Oo, dili na nimo bation kay moral siya pain reliever ba. Bisag katol-katol, bisag sakit medyo mawala. Bisag sakit sa ngipon, mugmog lang og tubig ni Bungalon kung sakitan mo ngipon. Kung dili madalag ka isa, mugmog na po, bali wala ka kutsara imong imugmog, kana igo na maugom.
Oo, kung di madalag ka isa di ibuga to nimo na taud-taud ugom na pud kag tubig bunggalon, taas na ng katulog. Di ba mo binhod na lang sakit sa imong ngipon. Imbes nga di ka katulog, makatulog na ka kay makapahulay naman ka. So dili ta katulog ka ng sakit sa ngipon ay pero issue kay na. So kato mga samadsad nga usahay, kalit lang kayo, naghawid tag mga hait nga mga galamiton labi na sa uma. Gamit tag kutsilyo or sundang or unsa ba diha nasamad ta o di kani na disgrasya sa motor napangos nangalangkat ang mga panit nagdugo-dugo yabhi na sa tubig bunggalon di ba mutang-on dayon ang dugo dayon alayo pud sa infeksyon kay mupatay mag bakterya ang tubig ni bunggalon dayon kasagara dili pag yun kahubag dali ra kaayo mauga o pagka ugma kita nimo uga na 3 days wala na halos maayo na daghang kay testimony na to bahin ni ana. So, kato mga jubitison pod nga nang hubag na ang tiil, wa gani sila kabalo nga nang liki na, nagduga-duga na, dilamigas na mga gani usahay, di sila kabantay. Kaya nga no, grabe na kayo ang sugar nila, diabetison. So, katong diabetes sa sulod, matalabangan to sa tubig ni bunggalon. Pero kang nang naa sa gawas nga nagsabad-samad, nagduga, halos putlunaw na pod, kaya nanimaho na, matabangan, daghan kay tag natabangan gihapon nga ingon ni ana. Ginatos na. Ang natabangan na to nga, nagduga-duga ng ilang tiil na lata na gani. O gusto ninyo, tanawan ninyo sa atong Facebook page. Daghan diya ang mga pamatuod, mga testimonya nga. Nangadaot na gyud ang ilang kamot or tiil pero natabangan sa tubig di bunggalon. Dayon, kato mga nuka-nukas mga bata sa ulo, no? Usahay, bisag aha gani, bisag sa batiis, usahay. Nuka-nukas mga bata, bisag aha nga parte sa lawas. O ka na mga bukol-bukol, ka na tabangan na sa tubig bunggalon. Hiri-hiri lang. Dayon ka ng kuto na may mga bata kutoon sidhiri na sa tubig ni bunggalon i-overnight siya hidhid kuton lang god mukha kag kuton hidhid sa tibok ulo dayon pagkaugma aligo ipaligo ang bata buntag sayo so pati mga lusa mawala na sa tubig ni bunggalon pati kaspa magkuha ka gapas kung ahatong porsyon sa imong ulo nga nay kaspa hidhiri na permanente buntag udto hapon hidhiri sa tubig ni bunggalon dayon kung mugamit ka sa tubig ni bunggalon panahon sa imong pagkaligo pwede na nga dili na ka mag shampoo no katong sabon nga imong gipanabon sa imong lawas bisag usang sabon god kanang sabon humot nga pang sabon sa lawas pag bula-bulaan na pwede na isabon nimo sa imong ulo dayon pag bula-bula dito sa imong ulo butangin ang mga 2 ka kutsarang tubig ni bunggalon isagol sa mga bula-bula sa sabon di ba ang sabon na automatic na himong shampoo pag sudlay nimo sa imong buhok pag human nimo gligo humok kay ang sudlayon istingin ninyo na dayon katong mga kaskaro sa panit may mga panit usahay nga murag liki murag kabog-abog di ba murag na kuan murag makagid murag kung katulo nimo manglupad murag kaspag gihapon pero nasa panit daghan kay nga na gihapon nga natabangan sa tubig ni bunggalon busa daghang tabang ang tubig ni bunggalon ang akong banyo dito na tagpila ginakalapad akong pundo kay ngano mo man akong ginahimong shampoo pabulaon ako maayo sa akong ulo ang sabon no ang sabon pangkaligo pabulaon ako na sa akong ulo sapnot man na kanang sabon pangkaligo imong isabon sa imong ulo human kag ligo sapnot kay na pero naay tubig ni bunggalon humok kay na pag human imong ligo pag sudlay nimo mura kag yung nag-shampoo humok kayo pero natural ang shampoo siyempre chemical man na toxin man gyapon na pero ang tubig ni bunggalon natural mupatay ug mapawala noon sa mga toxin dayon ang tubig ni bunggalon pwede nimo himuong toothpaste no inig-toothbrush nimo na ako pila na katuig sukad nga naa ang tubig ni bunggalon waan ako mopalit og bisan pag unsang toothpaste diha sa una tamili kay ko mga toothpaste pero karon wala ay tubig ni bunggalon na lang ugomon nimo na siya samtang ginaugom nimo ang tubig ni bunggalon ang imong toothbrush isulod nimo dito sa imong bakba dayon imong ikuskus dito sa kung asa dapit nga mga ngipon ang gusto nimong limpyohon samtang ang tubig ni bunggalon napod sulod sa imong bakba pagka halos na horot na nimo tog bagnos-bagnos dito imo mga ngipon matanggal na to mga namilit-pilit nga hugaw dito no sa ato mga kinaon imo na tong ibuga dayon ugom na pud kag tubig nga natural lang gikan sa baso dayon imo na pud tong kuskuson balik nga samtang naay tubig gihapon sa sulod kuskuson na pud nimo mga naa dito silbi isip banlaw kung gusto pa gyud nimo mawala pag ang baho sa imong baba usahay na may mga kuan sa ato mga bad breath so, ugom na po ka-outrog tubig ni bunggalon, tapos, kuskuso na po ni magpapras balik ang imong mga ngipon o mga parte sa imong sulod sa baba. Dayon, imo na itong igorgol. Igorgol ni mo itong ikaduhan ni mong giugom. Dayon pagkahuman, imo na pong banlawan og tubig. Di ba, presko kayo. Limpyo na imong ngipon, wala pag yung baho sa imong ginhawaan, no? So,
So ang tubig ni Bunggalon deodorizer gyud siya, pawala siya sa bisag unsang baho sa lawas, sa baba man, sa ilok man, o sa bisag private part sa atong lawas, no, babae man o lalaki. So kung adunay mga baho-baho sa sekretong parte sa inyong lawas, kung ay mga nuka-nuka, ay mga katol-katol, tubig ni Bunggalon dako kay nagtabang. So skin cleanser siya, mupatay siya bakterya, mupatay po mapawala siya sa mga punggos, mupawala pa gyud siya sa mga viruses nga mutapot sa atong mga pamanit. Busa ang tubig ni Bunggalon daghan gyud kay gamit, di gyud mo magmahay. Ang inyong panimalay dapat aduna gyud isa kalapad nga tubig ni Bunggalon kanunay nga pundo. Kay ang tubig ni Bunggalon mo nang gitawag nga dalta. Dalta, dala gyud tanan. O di gyud ka magmahay sa imong 150 pesos. Ang atong retail ana 150 pesos sa tanan natong outlet. Pero kung gusto ka medyo makahangyo, pagbuka lang ko panahon sa karaban kay regaluhan ta ka, pahangyoon ta ka, once nga user na ka, wala, regalo ko sa ato mga users. So, pagbu lang sa ako aron maka-avail mo og medyo adunay regalo or adunay pahangyo. Pero sa outlet nato walay hangyo 150 gyud na level tanan sa atong mga outlet. Sa ako pwede mo makahangyo o pwede mo makapalit og wholesale kung daghan inyong paliton o mag-outlet makahapon. So, pakikita lang mo kanako, no? Pakikita lang mo kanako kung gusto mo, interesado mo sa atong produkto. So, ako nakadiscover ni ini. 6 anyos pa ko nang andoy na kung unta adunay tubig na tambal. 58 dili. 50 na nga akong edad. Pero 58 naman karon halos walo na magud ka tuig ning tubig Bunggalon. Pero ulahi lang nako ni siya gipagawas kay sa island. Yung gyud nako island herbal oil. So karon na naman ang tubig ni Bunggalon. Bata pa ko nang andoy na kung doon na untay tubig nga sama ni ini nga makatabang. 50 na akong edad ay pa na ako nahimo. So karon kay ni naman ni pahimos lang nato ni. Barato kayo. Kung libuto nimo ang tibok Pilipinas, halos kita pa ang adunay produkto nga susama ni ini. So, ang mga wala kasulay, sulayin ninyo. Kay sigurado ang nakasulay, tabangan na gid sila kuna-una, di ba? So, kini si Bunggalon, maoy nagapahibalo ni ini. Pangandoy og tinguha nato sukad pa kaniadto nga makamugna kita og pundok sa pagtinabangay. Apan dili kini madali, dili kini sayon. Kaya ang mga legality ni ini siyempre mukuha pa ka og mga papilis ni ini gikan sa gobyerno, no? Sama sa SIC, no? Security and Exchange Commission, sa DTI, ang siyempre kinahanglan ay business permit ug naay mga resibo sa BIR, dunay COR, no? Certificate of Registration sa BIR, ug kinahanglan adunay nindot ug computerized nga mga sistema para makahatag og benepisyo sa mga miyembro. Kinahanglan usab kita mga expert nga mga IT once nga magmugna kita og grupo. Pero bisag dili sayon naningkamot kita kung mahimo makawahimo gid tag pundok sa pagkinabangay. Kay ngano unsa may benepisyo kadto natay pundok. Panalitan makatabang ta ngadto sa mga pamilya, no, sa mga miyembro sa pamilya nga adunay miyembro nila nga may taliwan. Makatabang ta sa pag-ayuda kung adunay mga na-hospital nga na man ang mga benepisyo. So sa kagrupo nga makatabang gayud sa pamilya nga nagpamiyembro sa maong pundok, no. Makahatag ta og panginabuhian sa mga miyembro sa maong grupo nga interesado og trabaho, no. Dayon piliun pod tong mga miyembro nga gusto usab nga motabang gayud sa uban, no. So ang mga susama nato og pangandoy og tinguha nining makamugna og grupo nga susama niini, ang mga interesado doo lang kamo kanako aron magkahiusa kita sa pag join sa usa ka grupo nga ingon niini ang ilang ginabuhat karon. Bisag bag-o pa tuod sila pero adunay kompletong papilis ug adunay tinguha sa pagtabang sa tanang magpamiyembro niini. Kita tawagon nato ang atong grupo nga Bunggalon Team, no. Mo-affiliate kita kanila. Ang ngalan sa maong grupo Unity Life. Mo-affiliate kita sa Unity Life. Pero under kita sa Bunggalon Team. Kung under ta sa Bunggalon Team, makahatag usab kita og benepisyo og dagkong mga diskwento, no, permanenteng diskwento sa atong mga produkto sa tanang magpamiyembro sa Bunggalon Team nga naki-affiliate, no, sa Unity Life.
So ang gusto matinawa ni ini, ang gusto yung makasabot ni ini, doon lang kamo kanako, no. Ang gusto makasabot doon lang kamo kanako o atong tinawon kung unsa pay mga kaayuhan kung mahimong membro kita ni ini. So andam ko kanunay doon lang kamo kanako. Ako si Bonggalon ang nagapahibalo ni ini. Mayong buntag, Jess, o mayong buntag usab sa tanang tigpaminawan sa atong mga radio station sa nagkalain-laing dapit, no, sa Wao, Kalilangan, Maramag, Kabanglasan, ug uban pang mga lugar, no, ingon usab sa Bliss FM diri sa Malinaw, Kalilangan. So mayong buntag sa tanang nagapaminaw. Karon may abot na gyud ang panahon nga di naka-schedule ta sa Kalilangan para sa atong mga promotion, no, mga promotion sa atong mga produkto, ingon usab mga atong mga premyo, regalo, ingon usab kadtong atong naka-schedule usab, no, nga pagpapirma sa mga gustong mo appeal sa atong Unity Life, no. May dala kitang form karon sa Kalilangan kadtong nakadungog, nakasabot o gusto pang dugang mangutana, pakikita lang kamo kanako kay nagdala kong form sa Unity Life para kung mamembro na ta sa Unity Life agi sa Bonggalon team, 50% na, no, ang tanang miyembro. Itong legit na gyud nga miyembro kay na may form fill upan ug na po'y registration ato atong isubmit ngadto sa Unity Life. Pero nag-agi ta sa Bonggalon team, 50% ka na dayon discount sa tanang produkto sa Bonggalon Manufacturing. Dayon ang sa Unity Life, ato ipasabot niya kaninyo kung magkita na ta nga adunay madawat ang kadtong mga nakabsan sa kinabuhi ang ilang pamilya matabangan, no. Ingon usab kadtong pipila nga nagbalatian adunay hospitalization ug adunay kahigayunan nga kung ikaw miyembro na, pwede na sad ka maka-invite sa imong paryente, imong ginikanan, imong mga amigo, no. Ug ang imong na-invite dili makawang kay naaman poy maimo isip pahalipay sa grupo, no, pahalipay sa Unity Life ngadto sa mga naningkamot usab nga makakita paglaing mga kaubanan, no, para mudaghan kita. Kay kung linibo na ang kadaghanon, mas daghan ang nagtinabangay. Ingon man niya ang prinsipyo sa Unity Life. Pero kung magkita ta personal, pwede na akong mapatinaw kini kaninyo. So sa karon ang atong mga produkto dala na to, ha. Dili pa na 50% discount sa dili pa miyembro sa Unity Life. Pero doon ay mga premyo regalo. Doon na tayo mga pahalipay sa tanang mangumpra or mamalit mga users, mga outlet nga makitagbo ka nako sa Kalilangan, aduna tay dagkong mga offer kaninyo. Samot na kung mamiyembro na mo sa Unity Life, ay 50% discount na gyud sa tanan natong mga produkto. Kana pag tinabangay man na siya kay aron malipay ta, no, nga kauban ta sa grupo o nagtinabangay ta, dahi man gud og naagid tay grupo kay mas maminti na to ang pag-atiman sa atong mga gipangandoy nga kaayuhan nga makuha gikan sa atong pag tinabangay, no, sa atong grupo, sa atong pundok. So diha karon sa Kalilangan, diha man mi naka-schedule o paabota lang mi, no, paingon sa udto ngadto sa hapon narami diha sa tabuan, kita-kita ta diha. So kadtong nakadungog karon nga naa sa lain-laing mga dapit nga makahigayon sa pag-adto sa Kalilangan kay naka-schedule naman ni tigkita lang kamo kanako, no, kay diha mi naka-schedule karong adlaw. So ako kining nagapahibalo, kini si Bonggalon mo nagapahibalo niini. Sukad pa kaniadto ako nagtuo nga ang usa ka butang nga ginatrabaho sa usa, kung tabangan pa sa usa, mas pasayon, no, mas mapasayon ang maong buluhaton. So kung mapasayon man gani nga ang isa tabangan sa usa, unsa nakaha kung tabangan sa duha, unsa nakahaog tabangan sa mas daghan. So ang mas daghan mas mugaan. Ang mga kabugaton nga natong ginapasan, kung daghan ang magdayong mas mapagaan. Mo nang para nako, no, kaniadto pa ako nagtuog yun nga mas maagyog yun nga doon na tay pundok, doon na tay grupo. Pero kinahanglan mabinantayon po ta kay ang grupo usahay doon na po pangapipila nga mga tawag nilang oportunista sa kailang sa panahon ba mugna og grupo para sa ilang panginabuhian, gamugna usahay og grupo para lang sa ilang
sariling interest, dili para sa interes sa kadaghanan. Pero kita nagapaniid ta kanunay nga ang grupo nga tumapilan dapat kana bang nakatabang tuod ta pero natabangan pud ta. Og dayon kinahanglan usa ka grupo nga legit kana bang willing ilantad ang tanan, walay lipod-lipod ba nga og mangutana ta lamu-lamuhon na lang ta kay para lang nga di kayo maukay kung unsa gyud ilang dintungan na yung tuyo. So kung usa ka grupo nga legit atong pangitaon nga kanang makatabang gyud sa ato, dapat walay lipod-lipod, kompletong papilis. So mao na nakita nato karon sa Unity Life. Gikompleto nila gikan sa SEC, no? Security and Exchange Commission. Nagkuha sila og DTI para doon na yung business name. Oo. Dayon, dili man tuyo nga magnegosyo, pero kay sa ngalan nga grupo man, daghan man, involved man ang kwarta, murang nabilong siya nga negosyo, pero sa aktual, para sa interese sa kadaghanan, dili lang sa usa ka tawo, dili lang sa usa ka kompanya, or usa ka individual, kundi para sa kadaghanan. Dayon, para may permiso sa lokal nga gobyerno, nagkuha og business permit. So ka-involve man ang kwarta, dayon grupo man siya. So nagkuha gid og BIR pod para ang tanang gihatag, no, nga mga kantidad nga niabot sa grupo ado na gyud resibo. Kay bisan tuod ang mga grupo nga sama ani maka-apply mag-exemption, no, sa BIR para sa buhis, ma-exempted man. Doon naman na yung mga provision nga ma-exempted siya, pero dapat doon nagyo resibo nga ikapakita panahon sa inspeksyon para legal gid siya ba. So mo na nakita ko ang kasinsero sa matinud-anon o klaro gid ba, transparency na sa Unity Life. Sukad-sukad wala pong kita grupo nga sama ani. Daghan ang nagtukod og grupo, pero kasagara kulang og papilis. Na nagtukod og grupo pero usahay kuan man yaman sa mga siyempre insurance, yaman sa mga korporasyon. Dili ning ingani bitaw nga hindot man gud ning murag inato. Kanang sa dayong bitaw. Pero kini siya high-tech kay sa dayong kay computerized man ni. Ang dayong kuan man na sabot-sabot ra man sa mga silingan, sabot-sabot sa mga kabarangay, o kinsa bang ilang mga kaalyansa nga gusto mo tampo, mutabang. Pero nindot kayo nga prinsipyo, nindot nga sistema pamaagi, no, ang dayong. Mo gani daghang kay mga dayong nga nagmalampuson sa laing mga dapit. Tungod ana kay aktual man. Pag naay mahitabo, kita man gid nimo nagtinabangay. So sa simple nilang hago, di ba? Kita ninyo magdalag tulo ka salmon bugas. Anak lang tuod pero dako kay tabang. Kay puta na to 80 mo ka tao nya tagtulo ka salmon. Unya ang uban magdala og kahoy. Tinga na ang simple nga dayong, pero sa Unity Life dili na. Giagi na lang siya tanan og cash. Giagi siya og kwarta kay para dili na bitaw mahasol nga sige pag bitbit og hinoon sa mga bukid sa mga baryo nagtinabangay sama ana kay naandan man nila nga og naay mahitabuan na siyempre sa dili kani ka miyembro sa ngalan nga silingan na nimo, sa ngalan nga imo nang isig ka tawo nga angayang tabangan tabang man ka, di ba? Pero ang sa Unity Life lagi gihimong high-tech kay may sistema kompleto lisensya og ang pamaagi sa mga bugos panahong nagtabang, buot pasabot ka na bang kuan yun, gahin yun sa ilang panahon para mulihok. Napoy maila, no? Kay baylos sa kuan ba, sa ilang hago nga naningkamot sila nga maka-invite og daghan. So adunay gitawag nga komisyon. Maka-invite ka pag naa ka sa Unity Life. Katulaging maghatag ka og 1.6. Ang 1.6 ana, ang 1.4 lang ang lifetime registration. Ang 200 ana, preparation na. Ang kasog na ay mahitabo, adugay pa man ay mahitabo. Kasi kuan pa man, 6 months pa baya, ay ka pwedeng kira bang
mahinog time na para makadawat ka o 6 months pa man di man ingon nga pag-apil nimo dayon na inahitabo makadawat ka na diretsyo dapat mo agi sa ang katong time nga pahinugon siya within 6 months ay nimo madawat bisag sa mga insurance nga naman di ba. Dawas kung emergency aka ng mga aksidente so emergency man na kayo mo nang mugambol gyud ang grupo og 30,000 basta emergency na itabo nga kanang aksidente. Pero kanang natural lang nga kamatayon maghulat gyud og kanang 6 months niya no sa term ana. ang mga magseminar sa ato ani ang mag-orient nga magseminar mao gyud maka-explain no sinapi sila sa mga termino ani. Pero ako gina-explain ko lang sumala sa akong nasabtan ug sumala sa kung unsay nakakumbinsi sa ako para mo-appeal o maka-imbitar po sa uban sa kaayuhan ining grupo nga ato nakita karon murag mo ni pinakalitis nga grupo nga ako nakita nga ang iyang sistema nindot siya nakaangay ko so ang mga amigo nako mga kaila mga suod gusto na kong i-invite kay kung siya ako mapahimuslan ini nga grupo dapat mapahimuslan na tong tanan. Oo mo nang padayon na to explain nga katong 1/4 mo tong lifetime registration ang 200 preparation na siya ang kasog na mamatay amutan 5-5 man pero wala pa man kay January man nagsugod nga ikatulong bulan pa man ron wag pasabot wala pa'y giamot wala pa'y isa nga giamutan kay 6 months pa man nga na mahitabo after 6 months ay pa man dahil magsugod nga amutan 5-5 ug na mahitabuan so kita ko ni apel ta agong taon sa gina nato paabuton pa nag 6 months ay ta makapahimulos no ang atong mga invite or ang atong mga pasabot ko ang atong mga beneficiary ba so kita man ang pinaka main nga nag-appeal so maglista man tag tulo ka beneficiary pero ang pingan yun ato ang beneficiary nga atong ilista po insakto gid ang pangalan ha insakto ang spelling dayon ang iyang birth date pod no ang pizza sa iyang adlaw na tawhan dapat insakto kay lisod kay nang lahi imong gilista nya pagkahuman pag-abot sa time mag-claim na oy dili man mao ang data isa ka na lang kompletong pangalan o ang insaktong pizza sa iyang natawhan kay hindi na parehog natawhan ang tao mao nang identification unya so isa na sa mga kinahanglan nun so kita ang pinakamin nga nag-appeal dayon na tay tulo ka beneficiary so kanang mga beneficiary nato kay makapahimulos man sad sila sa kaayuhan once nga kung kaso sila po'y mahitabuan so mo-appeal po na sila tabang sa bot appeal og gamot na kung naay mahitabuan 5-5 man og mamatay appeal ang beneficiary mo-appeal ginapod sila 5-5 di ikaw nga main nga miyembro plus tulo ka beneficiary 5-5 upat mo di 20 o pag naay mamatay mag-amot og 20 kay mo man ay purpose sa grupo nang lita nakabot mo 1,000 dayon tag 20-20 kay tulo man inyong beneficiary so kay karon mo na sa kwan pag appeal ko atong mga nangaging semana na pa sa 4,000 ang miyembro karon na sa mga 10,000 paspas kayo kay na naman ganin adto Quezon City sa Manila kusog kayo dito karon so syempre kita din nila ba nga tinaw kayong pagka-explain nga mapahimuslan jud siya wala daghang kay nang appeal sa Luzon so halos ang Mindanao karon nalukop-lukop na pod munang abot na 10,000 unsa pa kag makaabot og mga 100,000 ka miyembro no tibuok Pilipinas so lagmit ang 5 pesos siguro nga bayro nun kung naay mamatay i-adjust mo tumong sa grupo nga i-adjust ngadto sa kanang mapwede nga piso na lang ang ihatag kada na ay mamatay nga upat mo kay ikaw nga miyembro plus ang imong
beneficiary, tulo, piso-piso mo, kung maabot na 100,000 pananglitan ka miyembro, tibok Pilipinas, so di na dagpo ang amoton. Ginagmay na lang, pero dako na kayo matabang. So kung piso-piso, so kung kada may mamatay, 4 pisos ra inyong maamot. Pero in kaso sa inyo po natin hitabuan pananglitan, o dako po kayo ng atabang, di ba? Kada mga amount nga itong hisgutan, di panahon sa orientation, sa seminar. So, panahon sa, may tumong na to. In kaso sa panahon nga nang inihanglan ta, napod tayo madawat samaan ng mga sanay-tabuan dyan mismo makadawat og 50,000 plus grocery nga 10,000. Kung ma-hospital manggaling adunay 3,000 within 7 days. O dako na pud ang tabang, di ba? Isud na pangitaon ang kwarta ko. Ikaw lang, pero kung na kay gisandigang grupo, nagtabang tuod ka, pero panahon pud sa mga emerhensya, panahon po nga ikaw mahitabuan, at least daghan po na mo tabang, mo lang kanindot ko doon na kay grupo. So, mo nang primero, di paningkamutan na mo ni Jess nga masabtan yun yung kinatibukan, pero hinay-hinay, nagkakatinaw raman yun, kaya nangutana man ta, ngadto yun sa mga nagpasiugda, na may opisina sa Dulugon, may opisina sa Aglayan, daghan na mga satellite office, pwede na to sila mapangutana katong mga in-charge diba? Kaya mas makapatinaw sila. So kita po, mag-schedule ta diri sa Maramag o kada Domingo sa hapon. Domingo sa hapon. So tupaanhin na mo. Kay, mag-invite ta o mga taga-opisina na to sa Unilife nga maka-explain sa ato. Kato mga gusto mo appeal, gusto mo fill up og form, anhila mo Domingo sa hapon diri sa Bungalon Compound diri sa Maramag, Bukidnon para matinaw ni tanan. Pero mo nang purpose lagi nga moabot og daghan jud. Kaya instead nga 5-5, instead nga tag 50 ang hospitalization, 5 ang namatyan, ang amoton, mahimo na lang unyang piso kung daghan na kayo ang membro. Mo nang gitarget nga sa di pa maabot Disyembre, kinahanglan makaabot ng 100,000 ka miyembro. Kaya para maabot ang time nga ang amoton nga 5-5, mahimo na lang unyang piso-piso. Mas mugaan sa mot ko, mas daghan. So, kung sa palaing gusto ninyo mahibawan about aning nga grupo, kung ano lang, paningkamot lang mo makaanhi sa ato diri or sa mga satellite office na to or diri baka sa atong Bungalon Compound, no? Diri sa matag Domingo sa hapon, mag-invite ta o maka-explain katubag sa mga pangutana gusto natin pangutana before ta mo appeal, no? Lisod makain mo appeal ta nga dili patinaw sa ato. So, morning kinatibukan, no? Morning akong gipalingkamutan karon na explain sumala lang pud sa ako nasabtan. So kini si Bungalon mo ay nakikinabi kaninyo. Ang tibok pamilya, tubig ni Bungalon, mao'y depensa sa lawas, bisan asa, bisan kanus, imnon para sa kusog nga tinuod na tubig ni Bungalon, mao'y depensa. Nadunggan ninyo mga igala si Mr. Bungalon, tag-iya sa Bungalon Alan Marketing and Manufacturing, founder sa Bungalon Team nga nakig-affiliate sa Unity Life. Muna to ato pahinumdom ninyo nga kung magpamimbro manggaling mo sa Unity Life, diha gyud agi sa Bungalon Team, ha? Para di mo mabiktima sa ilad-ilad. Ang kwarta karong panahon na importante kayo natas krisis kanang inyong 1,600 ibutang yun na sa sigurado nga pagkabutang aron masiguro ka ng inyong 1,600 mo manay registration diha gyud mo agi sa Bungalon Team kung nagplano mo nga magpamimbro sa Unity Life. Daghan pag benepisyo maangkon ninyo kay unang-una ining kamimbro ninyo sa Unity Life diha mo agi ka Mr. Bungalon Team, 50% discount automatic ihatag ni Mr. Bungalon nga benepisyo diha kanimo or kaninyo sa tanan nila mga products, 50% discount.
Og mga negosyo kag produkto sa Bungalon Island Marketing, kining tubig og Island Herbal Oil, ang 1,500 na lay imong ibayad. Ang 10,000 pesos nga imong kumprahon sa products nila, sa ilang produkto, 5,000 na lay imong ibayad. Kay 50% discount naman ka. Kana, kung mamembro ka sa Unity Life, agi sa Bungalon Team. Maunay unang benepisyo nga maangko nimo. Second na lang dayon kung unsay benepisyo ihatag sa Unity Life diha nimo. Parte naman sa kamatayon. Kamatayon o kining hospitalization katong gipasabot ni Mr. Bungalon. Mao toy mga benefit nga maangko nimo sa Unity Life. Pero unang-una, ang 50% discount importante kay na. Sa tanan nga mga product sa Bungalon Alarm Marketing, kana mo'y siguro o niya magnegosyo din kas product. Hayahay kayo, mura ka nakabunal og insect. Standby mo sa atong second round sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuoran ang kuna. Adto sa ta sa atong health tips. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Sama ko sa pa may buntag ni ata sa atong health tips karong buntaga. Ato sang ihatag ninyo importante nga mga isgutanan may kalambutan sa atong health tips. Ang atong isgutan karon kining mga source sa pagkaon nga kargado og uric acid sama aning isda. O kay daghan mo gyud kaghadlok basta mukaon ka ni kag isda kargado kuno nag uric acid. So base sa pagtuon sa mga eksperto, dunay klases mga isda. Dunay klases mga isda nga menos ang uric acid. Ubos ang uric acid. Naay klases mga isda nga ubos ang uric acid. Una, tilapia. Kining isda sa tabang, tilapia. Mobo ang gitawag niini nga purine sa mga isda. Good po ni siya sa source sa protein. Maayong isugba o niya imong unonon. Di lang palabihan og aslom kay nga suka. Pwede pod perituhon. Ikaduha nga isda nga menos og uric acid, bangos. Isda ga po ni stop ang ha. Bangos nga isda. Lami ni siya sugbahon, tulahon, kilawon, o baka perituhon ang maong isda nga bangos. Kaya doon na siya omega-3 fatty. Omega-3 nga makahatag ka anindot sa imong panglawas. Makatabang sa imong panglawas kining omega-3 nga naa sa bangos. Mayo ni siya sa atong heart. Good for the heart ang kining omega nga naa makuha po nimos bangos. Ikatulo, kining isda nga dalagang bukid, dalagang lawa. Amo to sa klasihan ng isda ang ano na may dalagang bukid. Doon na po siguro ay dalagang syudad. O kina may dalagang bukid. Okay, sa to nakailaan ni ako kailaan ng isda o sa dalagang bukid basi nakita ko na ni unya wako kilas ngan. Freshwater fish kini dalagang bukid ubos og purine kaysa ubang processed nga seafoods. Gaan imong paminaw sa imong tiyan og mo kaon kaniini mas healthy kini kung tulahon o niya ununan
Aha. Ikaapat nga klases isda nga menos og uric acid, maya-maya. Oh, maya-maya. Mura ka kadungog na ko aning maya-maya. Nanay sa dagat, maya-maya. Mura magagmayon masiguro ng klases isda o dagkoon. Doon na sa protina, nutrients nga gikinahanglan sa atong panglawas. Pwede ni siya imong sugbahon o imong ununon. Oh. Ayaw po pasobrahe og kaon ani kay lisod po masobrahan. Maya-maya. Ikalimang isda nga minus og uric acid, hito. Oh, kanang bungoton bitaw ang iyang kuan simod. Murag pantat ang sa ato diri pantat. Pero ang nauso naman ng hito human na inamuhi og kanang African hito diri sa Pilipinas ba. Mo nang atong pure nga pantat, native nga pantat na to dinhi naligsan. Nawala ang atong pure nga pantat kanang native. Napulihan aning African hito nga perting dagko murag paa ka dagko. Paas bata. Sa English, catfish. Sa kuwagi po tabang ng tubig, fresh water. Kini klasehas isda. O niya, ang iyang uric acid mas menos. Muna siya pwede himong pang diet. Best kini kung imong sugbahon o imo sab nga ununan. Labi nagsagulan ni bugata. Agoy! Hurot ang usa ka kaldero nga bahaw. Sama na siya ang klases mga isda lima ka klases mga isda nga ato nang gisgutan sa unahan nga ubos ang uric acid ni ini. Ubos ang ilang uric acid. Pwede ni kanon, ayaw kabalaka, nga basig arthritison kahit nagkahuman mo kaon, ayaw. Importante kaon, ay lagpasobra. Kaya kung di mo kamukaon, patay man ka. Importante kaon, ay lagpasobra. Kahit tanan sobra, nga masuod sa lawas sa tao makadaot. Besag unsa pa na kalami, masobrahan. Delikado. Labi na gyud kung masobrahan ang imong kasing-kasing sa pagmahal, delikado kayo. O niya timanan po nato ni apon ni ang mga pagkaon nga kargado og uric acid. Kato siya menos matog mga uric acid atong gisgutan mga isda. Ni apon ni kargado og uric acid nga bantayanan diha sa ato mga pagkaon. Una, sobrang pagkaon sa asin, kini mga parat nga pagkaon, kini mga processed seafood, alcohol, kini maghilig sa lala. O niya kining organ meats. Organ meats mo ni ang mga pagkaon nga kargado og mga uric acids. Acid. Nga kung masubrahan ka, manakit ginang imong mga joint pagkaugma. Matingala ka nga nung giryuma man ko nga bata pa man ko. Mao ni atong health tips karon buntaga gidalit kanini ubos sa magtinguha sa Bonggalon Alan Marketing and Manufacturing sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. Standby mo sa atong second round, 30 minutos ang atong pangayoon karong adlaw kay Sabado. Alang sa atong second round, magdula tag insakto. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Huwag palungay ha. Atong mga istasyon sa radyo na connect sa atong programa nining mga orasa, huwag palungay. 30 minutos akong pangayoon ninyo para sa atong second round. Total, Sabado makarong adlaw.
Abi na ko kagahapon Sabado, karon man ang Sabado. Dugay ko nagmata kaginiha kay nanamilit man ko kagahapon nga Happy weekend! Sabado man na karon, bye-bye, happy weekend! Pagtanaw na ko sa kalendaryo, Biyernes pa man di ay. Tingala ko hapit na alas 7 naman, sus! Gipukaw mo kong Patricia, Papa, di ka mag-program. Ikaw ang program, kuhan mo karon. Domingo, Sabado pa karon. Ha? Moto timba kuwas ko. Programa pamalitas Bunggalon. Dili man de Sabado kagahapon. Karon ang Sabado. O niya kining atong programa kay Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado man eh. Overtime man ta. Domingo ray wala. Ang atong udto nga programa, Biyernes ra tataman diha, relax kayo ta. Kay wala tay Sabado Domingo. Ang kining atong buntag yun. Makarelax ko ani Domingo rang adlaw. Lunes nga to sa adlaw nga Sabado, straight kita na. Pinangga man ako ang Bunggalon Alan Marketing, manang straight kita hangtod Sabado. Kami si Mr. Bunggalon, di man ni Sabadista. Okay man ni Sabado. Gawas tingali Sabadista ni Mr. Bunggalon kay ako to kita sa Biyernes. Lunes pa dong sa Biyernes. O na di man ni Sabadista, lahos kitang Sabado. Sa makausapa, may buntag ninong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban. Diyata sa second round sa atong tulumanon, Paka, paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Prinsipyo sa publiko o barangganan sa katauhan. Kining atong second round, gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio. Lahos sa mga estasyon nga nakakonek sa atong programa ni Buntaga, kompleto ta. Island FM sa lungsod sa Maramag. Chill FM sa lungsod sa Kabanglasan. Bless FM, anihawa ng Bless FM. Nato ganiha kay upat man to, ikaupat. Anihawa na, nasiguro sila programa. Nasiguro sila separate nga program. Basic Black Time. ICFM sa lungsod sa Waulano del Sur. Pinagiusab ni Madam Amorla sa Colarte, wagi absente siya. O niya, muunong gini si Madam Amorla sa Colarte, hantod pagkahuman. Di na siya mo off sa iyang link ba? Mentras di pa mahuman ang itong programa, muna gibiliban ako Madam Amorla sa Colarte. Usahay, malimot lang siya og chat sa atong group chat, muna makaingon ko nga absent man siguro. Salamat mo, Madam, ha? Amorla sa Colarte. Lunod patay yun. Manangab ko yun, no? Mo connect. Hubanon kayo ng programa, dili putlon. Naka-timing mo po, nga walay black time. Daan makuniingon ninyo nga, og nagani mo yung mga black time, ayaw yun na paligsis akong oras. Buti pasabot, ayaw yun, ipalapas akong oras kung naamoy black time nga musunod. Inyo ng desisyon, putla. Kay basik ako hinoy makagubaan ng inyong black time. Wala na mo income sa inyong istasyon. Pero guway babag diha nga black time, hantod sa asang oras, bira. Manay kaigos binugoy, iyawat na lang. Iyawat na lang, doon ay ga tagaw-taw sa inyong radyo. Sa mulanon papangidjawat nga naay ga tagaw-taw sa radyo ninyo. Sige, anita sa mga balita, update katong saan ni appeal o ka ng beauty pageant ba? Kandidata dito sa Zamboanga del Sur nga giingong gipalatayan og orasyon nga itom. Orasyon nga itom, ha? Kanang giingon nila nga hilo nga dili gyud
literal dili material ba nga rilo? Hilo. Dili material nga hilo. Dili literal. Kuang kuno kanang iyas demonyo ba? Sagol hurim-hurim. Sagol hurim-hurim nga kuan kining orasyon o hilo. Walay babag sir kay ako lang ang next program 9 to 11 morning show ni Ate Amor gamay og dako sa radyo. Aha, baba? Masunod ay si Ate Amor, si Madam Amorla sa Colarte sa atong programa. At ang ninyo ha, si Madam Amorla sa Colarte. Doon ay Ate Amor nga gamay, doon na po'y Ate Amor nga dako. Iya siguro gi-practice ng iyang kuan, ang iyang co-pilot. Co-pilot mo Madam, imo gi-practice may na kay para na imo puli nimo DJ ba. Para makarelax ka. May na mga bata practice sundaan mentras gagmay pa. Kay buwahan og kuan. Inig kahuman nila og eskwela or inig college nila basig makakurso na daw kanang mascom. Journalist. Kuhaon nila nga kurso kining mass communications. So naanay kuan day nimo doon na dayon kay anak nga journalist. Di ba? May maning siya nga trabaho. Ayahe kay nga trabaho. Mo nagiingon laway repuhunan. Sige, salamat nimo Madam Amorla sa Colarte. Walay babag sa iya kay siya ay mosunod sa programa. Balikan na to sa Zamboanga del Sur. Mutuo mo sa dili, mao ni siya ang gituhuan sa mga babae. Daghan din ni sila dili day kay katurang bajeng atong gisgutan kagahapon. Upat din sila ka kandidata. Upat. Ha? Nga sawa pa sila mosaka sa stage, gihuypan kuno sila ni atong tao nga nagsulob og jacket, sweater ba sweater? Dili sweater no? Kana sweatshirt. Nga itom nga dunay hood o niya kalit nilabay sa ila, gipanghuypan ang ilang nahimutangan. Kolba basag ingon anak manggaling. O tinuod manggaling ning tawhana adto sa Malacañang be Hoy Pinas Marcos. Og tinuod manggaling kang tawhana ka nga mopalatay kag hilos tao pinagiras hangin adto sa Malacañang. O di ba ka adtos kongreso kanang mga kawatan nga kongresman panghoy pang tangkugo. Panghoy pang mga tangkugo ana. Naaram na sa yon kayo nga tong ano mo ato ngatong magkasukaso pa man nga di man na musultis tinuod ng mga tunto. Walay kawatan nga mo angkon diha-diha. Mura ginag-uwak. Bisag nakatagag ng piso. Mo ingon ginag wa. Wa may kawatan mo angkon dayon. Niya kwartahan man ang mga tunto. Musokol gina uwak gina mahimong anton sa iyang pagkauwak mahimo ginang uwak pirme. So lisod mo gasto pang gobyerno para file na sila kaso. Huipin na lang ng mga tawhana. Oy, taga Zamboanga. Og tinuod manggali ng imong giingon o ang gikahungihong gikabaniog karon dito sa Zamboanga nga nay tao nga muhuyop lang sa iyang isig katao matumba dayon kay magsakit ang tiyan og di matabang sa doktor mamatay. Kulba ha? Mo ni may ni pangitaon siguro ni Tuhana. Ato ning alimahan ba?
O niya pasudlon nito sa Congress. I-identify kin sa to mga congressman kawatan. Sekretuhon na huyop ang tangkugo. Siya, Rodi, mo mga matay, mga buanga mo. Opat kini ka mga kandidata nga matulpan na igo sa hilo. Nga gipalatay sa nasampit nga orasyones. Nagduda ang usa ka kandidata sa Miss Kulabay. Kuwara ni sila ha. Kuwara ni ka ng beauty pageant sa barangay. Barangay ni dili ni sa munisipyo nga beauty pageant sa barangay lang nila. Barangay Kalubay. Adik, Kulabay. Barangay Kulabay. Nagpahigayon sila dito ka ng beauty pageant. Kapistahan siguro nila ni. Nagpili sila sa mamahimong Miss Kulabay 2026 sa barangay Kulabay, lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur. Dito kini na hitabo. Nagtuo ang usas mga kandidata nga gihiluan kini sila pinagis palatay. Mo hinungdan sa pagsakit sa ilang tiyan og nga kuyapan, nga tumba sa stage. Diyos kuyawan ni klasihas orasyon. Lami gikay ni gamiton sa kongreso ba? Saan ba na ito pagkontak ni tawhana? Tagay kong cellphone number ninyo ani tawhana ba? Tawagan na to ni. Bahala gastuhan na to. Pabiyahiin na to dito sa kongreso. Buhatag taglistahan ani mga kawatan ng kongresoman ba? Anya, bisag diha ra na siya sa gawas mo hulat. Kaya di magiging siya makasunod sa kongreso, kay kuti-kutihon pa man. Gawas ra. Diya sa agihanan yun ba? Ini-parking sa kenan, kongresman na, diha ra. Huipin na yun. Tuah, tumba. Grabe, no? Nindot kayo din nga, pamaagi, di na magkasukaso. Di na magkasukaso. Pag-abot na po, tanawon, uy, muna na sa listahan. Muna po na yung sunod ng congressman. Aben, aba na rin, Congressman blank, okay? Mura kini kasakyanan, no? Posting ka naan ba? Ay, pahalata. Bag-agib. Bugahin na po. Duha na yung natumba. Ayaw pahalata nga ikaw naghuyop. Sos, simple raman. Mura lang kag na naghuy ba? Ano ba? Hangin biya na hangin. Bisag kung saan nakalayo, bisag nakalayo pa ng 10 metro sa imo, hangin may mudaan ng imong orasyon, tumbag ya po ng tawhana. Sa social media post, sa usa ka Aisa Shere Hersamio Pungkol, usa sa mga kandidata, gibutyag nini nga una pa man ang events, sawa pa may tabang events, baskog ang ilang kalawasan, gani nikaon pa siya daan sa ilang balay, o nakaon pa gani siya o kanang pasta, sawa pa magsugod sa pagsaka sa stage. Gibutyag nini nga samtang padulong na sila sa stage, adunay usa ka lalaki nga nagsulob og sweatshirt, kining sweatshirt, sweater mo siguro na sweatshirt, sweater, nga doon na ihod, kolor ang itom, nga kung imong tanawon, morag porma ni kamatayan. Adios! Orasyon ni siguro gina, sabi na, basta si kamatayan na ni. Kalit lang matod pa kini nga, gihuyop siya, o giingnan kini nga, gikuha lamang niya ang nagkampat nga pulbos sa abaga sa nasangpit nga kandidata. Concern lugar siya, concern. Motoy duda sa kandidata. Na kuno tao nakasulog og sweatshirt nga sweater nga itom nga nakahod, o niya paglabay niya huypan siya ba? Lingi siya sa mga huyop pagka wala ma'am. Wala ma'am.
ako orang kikuha ang pulbos nga naa aning imong abaga. Horror og tingog ba? Horror. Grabe, no? Oo, wala man, ma'am. Gihupan lang ako ang kanang pulbos nga naas imong abaga. Gibaliwala sa nasampit nga kandidata. Mato ni saka siya sa stage, sugod siya pagpaso, wala siya magtuo nga doon na pa'y ubang mga kaubanan niyang kandidata nga sa dihang may kalit og sakit ang iyang tiyan, maopoy na itabo sa tulo pa niya ka mga kaubanan kandidata. Nagtuo siya nga pagtayhop sa maong lalaki, naigo siya og ang tulo pa niya ka mga kaubanan sa maong hilo nga gipaagilas hangin. Dili usama ton pakini motuo nga gikabuhi lamang sila sanglit nang itom ang ilang kuko. Dili sila makatingog. Hilo gid no? Kanang tao nga maigos hilo ba magitom ang kuko ana? Oh, magitom ang kuko. Grabe gid no? Sus. Kulba din eh. Kini ra bang mga palatay-palatay istorya kadungog ba siguro mo ana? Ako nadunggan ani mga palatay-palatay nga orasyon, palatay nga hilo dito si Kihor. Mo na ko kadunggan si Kihor. Kini mga dapit nga gituhuang daghay mambabarang ba? Sa Kamigin gibaniog po na sa una sa Kamigin sa Sagay. Nakadungog ko na istorya Sagay sa una. Nanagay po ng mga palatay-palatay pero lahi man dito sa Kamigin kay og hoypon ka dito di man mo lagom imong kuko. Matugkan magbalhibo ang imong abaga. Og dunay mangdagpi nimo dito, dunay muhuyop wakwak man. Mahimo man kang wakwak, di man ka makuyapan. Di man ka mamatay. Niya dayon pagkabuntag, mura na kag piso sa manok ba? Sige na kag tingog murag piso. Mura ang dadungog sa unas Kamigin. Ang palatay dito dili makapatay, kundi dili matugkan kag balhibo sa imong abaga. Nakadungog ko ani mga palatay-palatay si Kihor og sa Leyte nga area, no? Murag naa ni sa unang panahon. Sa una pa man kay ni una ni gidungog ning una ni sa una. Mo gani na mga pahimangno nga kung mo mamista kuno mo sa asa nga lugar, sa Bohol mo nakadungog po ka na sa Bohol. Mga bulanon nga kanan niya nas Mindanao bitaw nadabok nas Mindanao inipamista dito di na magkumpiyansa. Kay basig palatayag orasyon. Orasyon nga iyas demonyo ba? Gidala gilayon ang nasangpit ng mga kandidata sa Rural Health Unit sa ilang munisipyo. Diin naa kini dool ra usab sa dapit nga gipahigayonan sa beauty pageant og ang upat luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Wala pay comment ang Rural Health Unit Officer or ang nagatiman nga mananambal sa upat ka mga kandidata kung unsa gyoy hinungdan nga sila nangakuyapan o niya nang lagom ang ilang mga tudlo og nanakit ang ilang mga tiyan. Subject for kuan pa ni investigation. Tungod ba sa ilang mga nakaon or baka tinuod ba nga dunay orasyones nga tao nga iyahas demonyo nga nagpalatay og hilo ngadto kanila. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna og opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! May mga reaksyon sa publiko, may reaksyon sa mga netizens. Kabahin na ining maong informasyon. Kinsa man gani ang
gapalatay ani nila palihog kog adtos Malacañang palatay itong mga giatay. Pareho kimi huna-huna. Oh, niya usa ka na reaksyon gikan ni Rian Naps. Kung kinsa man ka nga nagpalatay palihog ko palatay si BBM. Kang Vin Rabusa palihog kog adto sa Cebu kay si BBM tuwa dito Cebu palatay. Na kang Juan Lapis tinuod jud na ang palatay ba? Niya kang Elvira Alivio. Kinsa kaha nino dapat ang mga tumatanggap ng malitang pira ang dapat palatayan mo. Niya kang Ging Papio. Ka-remember ko ba, my place sad ko na adtuan parte dira mag 2 years ko naka-stay always jud ko maigo ana minsan di na sadya kosa lang kasi mangyayari yan. Perme ko maigo magsige sakit akong ulo og tiyan din magsuka magkurog nga pinakalit maski wala ka gihilanat. Kaliton ra kag takig wala man ko kabalo sa tambal na nagtil na ko nga magsigira daw og daladala og kuya. Minsan man god mamunuhan ta nila or naaray madawat nga direct lang god. Sa niya kasabot na niyang Tinagalog o Bisaya. Dili lalim palatayan o mahiluan, maunay labing tinuod. Kinabuhi ang masayang og di ka matabang og way makapainom nimog lanang sumpa sa hilong palatay. Bugto gyud ka. Mag-init na ilang lawas og di na sila kabirada. Dili sila mahimutang og di makabirada. Usahay tutukan lang ka. Anak nila, mokalit lang kang katumba, mabuyod og malipong ka. Dayon maglagom imong kuko sa kamot ngay kamatay na nimo sa imong paminaw. Gikan ni Roland Robredillo. Mapunig iyang kuan, informasyon na dawat aning palatay-palatay. Na tinuod na ay palatay. Dapat gidatos albularyo pagkahuman og kuyapi sa 4 ka kandidata. Sakto sab no para ma-check sa albularyo pero moingon ra man ang albularyo sige lang. Ay lamog ka balaka kay di ay akong lana. Inom lang mo aning akong lana. Nga dunay sagol nako nga laway. Sige! Matinood balik sa dili nga panghitabo dito sa Zamboanga del Sur o sa bali palatay bagyon na sa hilo. Or baka doon na lang mga balatian pero matinga po ta no? Nganong upat yun sila pareho gipang bati? Nganong upat sila pareho gipang bati? Nangalusno lang ilang nalusno lang kalit sila ba? Hantod na tumba nakuyapan. Og pagkaon magaling ang ilang na hiluan ani or pagkaon magaling ang hinungdan may na ma-check unsay ilang gipangkaon ani nga silang upat pareho na kakaon. I-check po ng ilang mga pagkaon. I-check ang ilang mga pagkaon nga kanang pareho sila nakakaon nga upat ba? Anang klasiyas pagkaon. Moto i-check basig doon na to hilo. O wala man galing, na posible makatuog yun ta nga palatay. Walay lain masuon sa itong ulo. Or baka kung sa scientific in explanation, ipasusis doktor, basig doon ay ilang ipangbati nga balatian nga pareho silang upat.
Unique basta nga sakit no, magkapareha ang upat. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Ano sa ta sa dugang mga panghitabo sa atong palibot gilangkuban sa milabay nga 24 oras. Doon ay duha ka mga sales agents. Gikan is Bukidnon ang gipangpatay, gipangpusil o niya doon ay posibilidad tulis ang inungdan. Dito ni Retabo sa Lanao del Sur, sa Amay Manabilang. Uy, kanihi bombaran kini nga munisipyo. Dito na itabo kuno kini pagpamusil. Adios. Patay ang duha ka mga sales agents, human gipangpusil o gitulis sa wa pamahilang mga suspitsado nato nakalabay nga Lunes dito sa lungsod sa Amay Manabilang, kanhi bombaran. Gilang usa sa mga biktima nga si Roger Yumol, nagtrabaho isip kolektor. Uban ang iyang kauban nga usa ka canvasser og mga muebles. Ang mga biktima parehong residente sa Bukidnon og nalimpalad lamang sa nasangpit nga dapit aron mamaligya og mga kabinet og uban pang gamit sa balay. Sa inisyal ng investigasyon, nakuhaan pa og selfie ang mga biktima samtang nagtuyok sa lungsod sa wala pa ang krimen. Giingon, giduol sila sa mga suspect, gipusil o gikuha ang ilang kita nga mo balor og 5,000 pesos. Kaluoy ba sa taon, oy? 5,000 pesos ray hinungdan? Bugti sa kamatayon sa duha ka mga biktima? Huwag po angod mong mga tawhana mo. O kinsa magaling itong mga tuntong nagbuhat dihas bumbaran. Sa pagkakaroon, kipahigayon na ang hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang mga sospitsado. Pastilan, Ginoo ko. Nang inabuhi ra tao ning mga biktima. Nakamotor ni sila di ay? Nakamotor, no? Motorsingle nilang gisakyan. Pastilan. Naka-selfie-selfie pa sila, oh. Sawa pa na sila pamusila. Kuyawa, no? Oh. Taga-Bukidnon, kung ano ning duha. Dito, gipangpatay sa Amay Manabilang. Dihas bombaran dati. Manay giingon ni Kuan Remulla, kini DILG secretary ba? Nga mas libre na kuno ang mga tao karon maglakaw-lakaw. Wala na ipamarigla, wala mahitabo nila ikumparar sa kani administrasyon ni President Duterte. Nabalis ka sigurong utok ani Remulla ba? Iyang gibali. Sa una panahon ni President Duterte, libre ta maglakaw-lakaw. Way may tabo nimo. Ngano man? Nangamatay man tong mga adik. Kato mga poser nga mga ilado nga mga wakwak yun. Mga drug lord nga wakwak. Nangamatay man. Menos ang illegal drugs, menos ang krimen. Muna nga libre ka makalakaw-lakaw, way may tabo nimo. Muna sa unas sa administrasyon ni kanhi Presidente Duterte. Karon nga administrasyon, matod pang Remulla, mas maayo kuno. Bintaha kuno karon kining administrasyon ni Marcos kay libre kuno ta makalakaw-lakaw, way may tabo na to. Di pareho kuno sa una sa kan Duterte pa nga naay pamusilong sa dalan mga matay. Wala tanawa ni Remulla nga ang nangamatay sa una katuramang mga taong mga buang. Labi pa sa mga kriminal. Karon, ang mga matay karon mga tarong nga mga tao. Ang mga kriminal muna hinog ipangpangga. Mga kriminal og adik muna hinoy buhatag monumento aron himuon kunong santos aning mga panuway.
nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Samtang sa Pikas Bahin, si Kopman ni duso na sa iyang resignation pagka abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang nagdesisyon ani si President Duterte pod kaya patakaran din dito sa ICC, International Criminal Court, ang ilang patakaran dito, once og kanang legal counsel ka sa akusado dito sa ila, ikaw may legal counsel, renewable ang imong pagka-abogado kada tuig. Renewable. So, ang kontrata kang Kopman nahuman atong bulan sa Marso nini tuig ka 2026. Mao to nga sa pag-review sa ICC sa kaso ni President Duterte, doon naman to'y order nga kanang ipapresent og balik ang mga evidence kay reviewhon unsay kahimtang na ni President Duterte presuhan, unsay sitwasyon usab sa mga abogado. So nakita dito nga si Kopman tuig ka pina nga nangabugar ni President Duterte. So mo to ni suggest ang ICC nga kailangan ka na og renewal. So mo to nag pagawas og kanang request o niya si President Duterte mo nag-decide, gipa-decide ang kining respondent, no? Si President Duterte. Iya pa bang ipadayon pag-abogado si Kopman o dili na ba? Dabi kasi President Duterte may naingon, sige, diha lang sa siya taman. Muhayar kog laing abogado. Nagbigay na ng opisyal na pahayag si Attorney Nicholas Kopman matapos siyang maghain ng request to withdraw bilang legal counsel ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Pasalamat si Kopman sa libo-libo mga supporters ni former President Duterte. Matod niya, isang karangalan para sa akin ang katawanin ang dating Pangulo. Nagpasalamat ako, manitipik sa mga kuha ni Kopman, giagilag Tagalog. Taas-taas ni. Ayon pa sa dokumento, personal umanong kinonfirma ni dating Presidente Duterte ang pagbitiw ni Kopman at ang kanyang kagustuhan kumuha ng bagong abogado para sa pagpatuloy sa kaso niya sa ICC. So, binisita ng team si Duterte na itala kanyang abogado mag-isang taon na sa nakaraang March 26. Sige. Amo na yung mga patakaran din nila dito. Sa ato pa, kabubuton po ni President Duterte nga dili na niya kuhaon og balik si Kopman pagka legal counsel, chief legal counsel. Duha na sila kabugado di ay. Muna nga nahimo siya chief legal counsel. Na si partner sa legal panel ni President Duterte. Bago na pong naong sa mga abogado ni President Duterte karong umabot Mayo 27. Kay mo na ang conference nga paghimuon, status conference presentation sa May 27, 2026. So makita na to diha ang bagong dagway
bagong pamaagin usab sa bago nga mga abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte dito karon sa International Criminal Court. Agwanta na ang yung taos Presidente Duterte. Wa man siya mahimo. Bisag giunsa pa og kanang question ang legalidad sa pagdala kaniya dito sa ICC nga wa masubay sa proseso dinhi palada sa Pilipinas. Wa gyud mahimo taon gyapon. Kay kuan man ang administrasyon maging Marcos mo'y nanikamot nga mapada siya dito dahil Netherlands. Kabubuton magyud sa administrasyon. O di pa di kabubuton sa presidente, dili may tabo mapada siya dito sa dahig Netherlands. Gibarugan pa lang ni Marcos ang iyang unang pamahayag nga dili pwede mangilabot ang International Criminal Court sa kasong atubangon ni President Duterte nga di sa musugot. Kung iya pala nang gibarugan, dili siguro may tabo nga matanggong karon si Duterte dito sa dahig Netherlands nga tuig kapina. Pero saon man tungod siguro sa sutsot sa palibot sa mga demonyo nga nas palibot ni President Marcos nga mo'y naghunghong niya, moto na usab ang baruganan. Gidalas illegal nga pamaagi dito sa dahig Netherlands. Samtang sa pikas bahin uban pang mga kasayuran dire sa ato magpanaguban sa atong tulumanon, pagka paminawa apil ka matuuran ang kuna. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Haka! Kuyawan ni nga balita o kulba ni nga balita kay kuan katuhuan dili ba? Doon ako na babae karon nga nag-claim sa bayad sa mga tao nga nagamit og adlaw. Dapat kuno ang mga tao magbayad sa paggamit nato sa adlaw. Kining san ba? San? Adlaw. Dapat kuno magbayad kita. Naanay ni angkon nga nag-iyag adlaw o kining san literal nga gi-panutarized sa usa ka Angels Duran nakabase dito sa Spain ang iyahang claim sa adlaw sukad pa ni adtong 2010 hangtod ni ining 2026 dako-dako na kuno iyang kubrahono sa mga tao. Bisag unsa na malay kakasud sa utok sa tao karong panahon na ba? Bunga siguro nis nakagusbat nga uson layer ba? Iya pag yung ipanuturize sa abogado ha? Ang iyang claim nga mangayo siyang bayad sa mga tao sa mayroon sa paggamit og adlaw. Kining san, adlaw. Niingon pa siya nga dapat adunay bayad ang paggamit sa energy gikas adlaw. Nagtuo siya nga kung ang ubang tao maka-claim og ownership sa moon o sa planet online, pwede po kuno niya buhaton nga mo claim sa bayad sa adlaw. Sa naman tao ni basig mo maoro po niya ng katubitaw na mga tao nga magpatutuo nga ang kalibutan matapos na og mga adlaw. Kung ato yung subayon, walay legal nga basihanan ang claim tungod sa international space laws. Namatay balaod sa international space, no? Sama sa outer space treaty nga naglatin nga walay usa ka tawo o nasod nga mahimong official owner sa celestial bodies sama sa buwan o sa adlaw. Nga sa ato pa kung ipasubay sa balaod,
Balaod sa yuta ha, dili balaod dito sa langit. Balaod sa yuta, wa ginang balaura nga pwede ka mo claim sa nagamit sa bulan, pwede ka mo claim sa balaod sa o sa nagamit sa adlaw. Wa na siya kay wala na gitugot sa gitawag nga international space laws. Kung naatay balaod sa kadagatan, sa katubigan, doon na po tayo balaod dito sa kawanangan. International ka na nga balaod. Walay si bisan kinsa nga maka-claim sa outer space sama sa mga bituon, mga buwan, adlaw nga pwede ang kuno nimo nga imo na patituluhan. Besang unsa ka pagkadato, walay gitugutan nga mo claim sa susama ni ana. Kaya kung wa pa siguro ni balaura, daghan na tingali nag-claim nga tag-iya sa adlaw. Ginegosyo na nga to sa mga tao, di ba? Daghan na. Naman ni mga tibok kalibutan, maka-afford ni. Ito mga trillionaires nga mga tao sa kalibutan. Pwede na nila naapalang galing pagpatituluan na kung gitugot magaling sa balaod. Na pwede nimo patituluhan ng adlaw, pwede nimo patituluhan ng buwan. Ang Mars, muadto ka sa Register of Deeds, patituluhan nimo nga imo ng Mars. Kung naamagaling na balaura, pastilan. Doon na una managya sa adlaw, kinipagamit na itong adlaw, magbayad na ta, mura ng kuryente. Sus, Ginoo ko. Muna gihimo aning usa ka babae karon dito sa Spain. Iya gyud gipanotaryuhan ang iyang claim. Kay siya kuno tagya sa adlaw, dapat kuno pabayron ang mga tawo nga nagamit sa adlaw. Atong tan-aw pos uto ka ni tawhan mo tulibagbag. Ha? Samo tagkasukong Ginoo diha. Basig nakita nila nga dinhis yuta, ginegosyo ang tubig, ginegosyo po ng energy. Kining adlaw, ginegosyo man ng adlaw, kada ng solar panel. Dama ka na solar panel ba? Solar energy. Gikan man sa adlaw. Gigamit nga negosyo. Kining tubig, gigamit nga negosyo sa water district. Napoy mo palabaw pa di ana. Ang kunon yung adlaw nga iya, aron ang tanang mga tao sa kalibutan, mubaya dito sa iya kay iyang adlaw. Pastilan. Hoy, wala tayo oras. Salamat kayo. Mag-saper ta. Saper. Saper ta kay mo tutog kag hindi oro. Sige, salamat sa inyo pagpaminaw ha. Bye-bye. Sigurado na yun sigurado na yun Di na giniingon nga unsa pa. Hantod sa Lunes pohon. Kay Sabado magkakaroon sigurado. Lunes pohon. Bye-bye. Oras sa mayong panglawas. Yagap sa programang Paka. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Paka, tulumanon nga muhisgot sa mga giya sa alternatibong mga pamaagi nga makatabang sa mga tao nga adunay giyambin nga mga balatian. Paka, programa nga gipaluyuan sa Bongalon Island Marketing sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. Inyong nabati ang tulumanon. Paka! Paminawa! Apil! Kamatuoran ang kuna. Paka! Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.